Ayan, good morning po. Maraming salamat, Brother Mac. Parang sa bahay lang, di ba, nung tinawag ako. Hindi ko alam kung papunta na ako dito. So, good morning din sa lahat ng nanunood online. We are in our part 2 of Chapter 12, Manifesting Kingdom Culture. Na-share ko na po sa inyo yung meaning ng manifesting, di ba? Gusto natin na ipahayag, makita, magliwanag. Yan ang sinasabi natin pag minamanifest natin yung kingdom at yung culture na share ko rin sa inyo kung gaano ka-importante yung environment dahil inuna munang ginawa yung environment bago yung product, 'di ba? Kaya nakakahinga ka na kasi nung ginawa ng Lord ang earth, meron ng oxygen, 'di ba? Meron ng mga halaman. So, inayos niya na ang environment. So, recap ko lang, pinag-usapan natin isang characteristic ng isang nation or kingdom. Dapat meron siyang land, di ba? Territory, maraming teritoryo. Dapat meron siyang culture, shinare ko na yung environment. Dapat yung values din no, na sinusunod, yung way of life mo. At ano yung mga pinapahalagahan mo. At yung panghuli, ito yung naging focus natin, yung language. Di ba? Ito daw yung isa sa mga susi. Isa to sa mga importante na kailangan nating matutunan para ma-i-express natin yung culture or yung kultura na meron yung kingdom, which is yung heaven. So, na-share ko to last week. Ginawan ko lang siya ng checklist na yung language daw is key to our national identity. Diba? Ito yung, kung taga-Pilipinas ka, nagtatagalog ka, makakonect ka sa community. Ito yung ginawa kong example last week na kaya yung mga Acostas nung lumipat sila ng Thailand, kailangan nila mag-aral. National unity, 'di ba? Parang kahit nasan ka, merong unifying element dahil pare-pareho tayo ng sinasabi, nagkakaintindihan tayo, kahit yung mga customs natin, yung culture natin. It is also the key to effective communication dahil nga etong language na to, kung ano yung meron ka, nagiging komportable ka, nasasabi mo, na-express mo yung mga kailangan mong i-express kahit joke pa yan, di ba? Dun sa mga kapareho mo ng salita, kapareho mo ng language. It is also an effective expression. Yung words, yung desire, yung qualities, yung values na sinasabi mo, na-express mo siya freely because of that, because of speaking the same language. Shinare ko rin dito yung common heritage. So kahit saan ka magpunta, basta alam mo agad, masaspot mo agad kung ay Pinoy yan, 'di ba? Si kabayan, na kahit nagsho-shopping, natatandaan mo na alam mo, unang tingin pa lang, nung nagsalita pa lang, nung kumilos pa lang, nagmano pa lang kay nanay, alam mo na, ay, Pinoy yan, 'di ba? We share a common heritage. And yung generational transfer, 'di ba? Yung pinipreserve natin itong language na to para hanggang dun sa apo mo sa tuhod, ma-experience nila, matandaan nila kung ano yung meron nung sinaunang panahon pa, di ba? At kung titignan natin to dun sa kingdom, yun yung pag-aaralan natin ngayon eh. So itong mga shinare ko, mamaya, ilalagay naman natin yung mindset natin dun sa kingdom. Paano naman pag nandun na sa heaven? Dahil dito sa mga, itong language na to na focus natin, na-share ko sa inyo na nagkaroon ng nawala yung unity and communication nung nagkaroon ng kasalanan, di ba? Kaya nagtayo yung mga tao ng Tower of Babel or Babel, di ba? Yung bubbling confusion. Dahil very powerful yung language, dahil meron siyang ability to produce. Dahil pare-pareho kayo ng sinasabi, nagkakaintindihan kayo, ang nangyari dito, nagtayo sila ng tower na ang goal nila umabot hanggang langit. Pero, hindi hinayaan ng Lord na mag-self-destruct tayo. Kaya ang ginawa niya, kinonfuse niya yung tao, iniba-iba niya yung language. Ngayon, yung pagkakaintindi ng isa, hindi na ganun yung understanding ng isa, di ba? Pwedeng yung no ng isa ay yes na nung isa. So, nagkakaiba na po sila ng dialect. Biglang, siguro imaginein mo, nung tinatayo nila to, parang hindi, unahin muna natin yung kanan, yung kaliwa yung inuuna, sinimulan muna yung isa. No? So tinibag naman yung ibang part. Kaya ngayon, imbis na mabuo siya pataas, hindi na siya natuloy. 'Di ba?
So yun. Kasi nga, ganun ka-powerful yung language. At dahil doon, nawala yung unity and yung communication. Ayan, because of that rebellion na nagkaroon. Kaya ang ginawa ng Lord, kailangan niyang to reconnect once again through the governor. 'Di ba? Pag sinabi natin governor, sino nga po ulit yung governor na tinutukoy dito? Yes, ang Holy Spirit po. So ni-reconnect, ni-restore para bumalik yung unity, 'di ba? So kaya ang nangyari doon nung na-restore na siya, nagkaroon tayo ngayon ng heaven-given languages. Ayan. So nagkaroon tayo ngayon ng ability to speak. Kaya tayo nakakakonekta. Yan. So yung heaven-given languages, sinabi dito, dahil dito, ine-enable tayo ng Holy Spirit na magkaroon ng common tongue. Ayan. To speak with the heavenly king, showing they belong to the kingdom. At pag narinig yung common language na to, kung ang salita mo ay English, alam mo agad na yun yung common language mo, alam mo na, ay malamang taga-Amerika to. Hindi mo naman siguro iisipin na, ay mukhang Hapon to. Mukhang Chinese to kasi nag-i-English siya, di ba? So, hindi po ganon. Dahil nagkaroon ng common tongue, no? Pareho na kayo ng salita at sinasabi, naging kabahagi ka na ng kingdom, which is yung sa heaven. Kaya ka naging kingdom citizen. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Yan. Hihimay-himayin po natin yan mamaya. At sabi niya, ano ba yung mga signs? No, pagka meron ka na nagkaroon ka na itong heaven-given languages, sabi dito, they will drive out demons. They will speak in new tongues, di ba? They will place their hands on sick people and they will get well. Di ba? Sino po ba yung they na tinutukoy dito? Sino po ba yung magkakaroon ng new tongue? Sino po ba yung nagkakaroon ng authority na pag pinatong mo yung kamay mo sa may sakit, gumagaling? At nagka-cast out ng demons. Tayo po yun, yung believers. Again, yung mga believers, ito po yung kingdom citizen. So, para maging kingdom citizen ka, ibig sabihin, tinanggap mo si Lord. Ibig sabihin, nag-repent ka. So, hindi po lahat automatic. Meron pong proseso. So, kailangan tinanggap mo muna para automatic naging kingdom citizen ka. Ayan. So, pag nakuha mo yun, may access ka na. You can drive out demons in Jesus' name. Yan ang lagi nating sinasabi, di ba? Kasi binigyan tayo ng authority nung nandito na. Dahil ang earth ay extension ng heaven. Di ba? So, binigyan ka ng authority. Meron ka nakitang may sakit, pwede mo i-lay hands, pwede mo ipag-pray dahil binigyan ka ng authority ng Lord. Na si Lord ang nagpapagaling, pero dahil extension to ng earth, binigyan ka ng Lord ng opportunity para yun, makapagsalita ng new tongues, and then yung mapatong mo yung kamay mo, makapag-pray ka ng may sakit, di ba? And they will get well. Yan. So yung pangako daw ng Lord ay hindi lang for kingdom power. Kasi sinasabi natin powerful di ba? Dahil naging citizen ka ng kingdom, nagkaroon ka ng access So lahat ng benefits ng meron sa kingdom, meron ka. Naging powerful ka, di ba? So ano ba yung nandun? Restoration. Ano bang kailangan mo doon? Provision, supply, di ba? Wala pong may sakit doon, di ba? So, aside from power, ang binigay niya sa atin ay language. Kasi ito yung way of communication natin Parang dito, hindi po tayo nabubuhay dito para magtinginan lang. Di ba? Parang ang hirap kung ang hirap po dito, imagine niyo, hindi po na-imbento ang language. Ang hirap pong tumayo dito at so, hindi mo alam kung ano pa talagang gusto kong sabihin. Hindi mo alam anong gusto kong i-express, di ba? Di mo alam kung nagjo-joke ba ako, di mo naiintindihan kung excited ba ako, di ba? So, ganun ka-powerful yung language. Di ba? When you receive citizenship, you receive new tongues. No? And the governor gives you the languages from the heavenly kingdom. Ayan. So, ito yung na-share ko na story last time during the Pentecost. Ito yung baptism of the Holy Spirit. Gusto ko lang na ma-imagine nyo yung nangyari nung bumaba. Kasi di ba ang nangyari nung natapos na yung assignment ng Lord dito sa earth, di ba? Nung nag-33 na siya,
natapos na. Sinabi niya dun sa isang verse na, huwag ka mag-alala, meron akong ipapadala dito. He will continue to do the work. Ito yung Holy Spirit. Kaya sinasabi nila, yung Holy Spirit daw, yung assignment niya, present. Kasi kasama natin siya eh. Meron akong narinig kay Miles Monroe, sinasabi niya yung work daw ng Father, ng Old Testament, tapos yung Son, kasi di ba may second coming, babalik siya in the future, pero yung ginagawa daw na work o yung power daw ng Holy Spirit is in the present. Kasi kasama natin siya, kasi nandito siya. Nung tao si Jesus, may limitations. Siyempre, kung tao ka, hindi ka naman pwede mag-teleport at pumunta sa iba-ibang bansa. No? Siguro kung kausap ko si Ate Ana ngayon, hindi ako biglang lumilipat kay Mean, di ba? So may konting limitation, sinasabi niya, di ba, pag tao ka. Kaya nandito yung Holy Spirit. Nung pinadala niya yon, available siya sa ating lahat. Di ba? Anywhere, kahit saan, pwede mo siyang i-access. Kasi nandun siya sa'yo eh. So sinasabi niya, indwelling of the Spirit eh. So, how is it that each of us hears them in his own native language? Ito yung dun sa picture, nagtaka sila na nung nagtatang sila, parang familiar yung iba-ibang salita naririnig nila, iba-ibang nations. Pero, nung dumating siya, same tongue, pero iba-iba sila nang naririnig. Declaring the wonders of God in our own tongues. Kasi nga, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, yun, nagtaka sila dun sa nangyari na yun during the Pentecost. Because the king was communicating his plan of restoration through a special gift of language given to his kingdom citizen. At itong sign daw na to, na binigay sa atin, it's a fulfillment of his promise. Yung binigay niya na, heaven-given languages. Ayan, it is our direct line to heaven. Kaya nakalagay dyan yung communication lines nung dumating ang Holy Spirit, nagkaroon na-restore, open na ngayon ulit yung lines. Pwede mo nang, kumbaga sa telepono ay pwede mo na ulit tawagan. Pwede ka na ulit kumonekta sa langit. At ito rin yung indication na ang gusto talaga ng Lord, ma-restore yung unity. Kasi una wala yung unity, di ba? Dahil nagkaroon ng kasalanan. Pero hindi hinayaan ng Lord na mabuo yung tower, ma-self-destruct tayo. Sobrang, maging arrogant yung tao na, malugmok na yung tao. Wala nang nangyari. Dahil ang desire ng Lord, ma-restore. Ang desire ng Lord, magkaroon ng extension yung heaven dito sa earth. Para yung assignment natin, ma-fulfill natin. Diba? Para makapag-share pa tayo at mas marami pang tao yung impact nung access na anong meron doon sa kingdom, mas maraming maka-experience nun. Yan. So when the governor indwells our lives, we're supposed to hear His presence, not just see it. Kasi dito sa earth, yung tao, sinasabi niya, madalas tayo gusto natin, nakikita natin. But diba, yun yung flesh. But in the spirit, it's really hearing the presence. It's going beyond what our eyes can see. And ang isa doon na manifestation ay yung language. Diba? Kaya may hearing His presence. Hindi mo lang nakikita, pero naririnig mo siya. Yun. So, malinaw po. Yan. So, we're going to the purposes of speaking in tongues. So, ano nga daw ba yung purpose? Bakit ba kailangan natin magsalita? Bakit ba kailangan natin mag-speak in tongues? Diba? So, tinitrain tayo ng Lord in the ways of our home country, and language is the most crucial characteristics of a country. Ito yung shinare ko. Among the four, land, culture, values, language yung isa sa pinaka-importante. Pag lumipat ka ng ibang bansa, kahit hindi ka bagong panganak, kailangan mo mag-aral ng language nila. Diba? Pag lumipat ka sa Chinese school, dapat marunong ka mag-Chinese. Yung best friend ko, nung lumipat siya ng Paris, kinailangan niya mag-aral ng French. At ang maganda po doon, napag-aaralan siya eh. Hindi siya, pag pumunta ka doon, paano ka kikilos, no, hindi mo alam anong gagawin mo. Pwede mo siyang matutunan, pwede mo siyang mapag-aralan. Yung best friend ko, nung first time niyang pumunta ng China, hindi siya marunong mag-Chinese.
Though marunong siya konti, nag-aral siya. Eventually, naging fluent siya sa Chinese. Ngayon, nung pumunta kami ng China, taxi driver, sa mall, kahit yung mga kaibigan niya doon, lahat sila nag-Chinese. So, napag-aralan po niya. And mas mabilis po siyang naging parte ng mga grupo doon and ng community because they felt na kahit Pinoy yung itsura niya, but because they speak a common language, nandun yung trust na kahit papano, ay parang kabahagi to ng, parang ano, you're one of us. Kasi they speak the same language. Nung lumipat po siya ng France, at nung lumipat po siya, kailangan niya mag-aral ng French. So, ito na naman from scratch. Pero natutunan po niya. May different levels kasi yun pag nag-aaral ka eh. Yung una, pwedeng yung parang barok lang. Iba-ibang words lang yung alam mo. Hanggang sa conversational na, kaya mo na yung, makakompleto mo na yung sentence, alam mo na yung mga shortcuts. So ngayon, fluent na rin siya doon. So parang kapag pumunta siya doon, fluent siya mag-French. Pag pumunta siya ng Chinese, fluent din siya mag-Mandarin. So ang bilis kasi nagtatrabaho na siya sa European company. At ang part po doon, kailangan matuto ka magsalita ng French. Otherwise, hindi ka nila tatanggapin. No? So, ganun po sa, sa Europe. So, yun po yung benefits and yung ng language do. Dahil doon, mas mabilis. Kaya dito sa speaking in tongues, ganun din, napapag-aralan siya dinidesire siya eh. So, dito pa lang, kasi dito lang naman natin siya magagamit, dapat itine-train na. Nakalagay dito, train us in the ways of our home country. It's as if, kung Pilipino ka, para mong inaaral yung language na to, na para pang Pilipinas, di ba? Pero pagdating dun sa kingdom, dapat ganun din yung ways. So there are several ways in which speaking in tongues is important to us. Sabi dito, yan. So kung napag-aralan natin last week, yung language provides national identity. So ganun din sa heaven. Ganun din sa citizenship natin. Ito naman, ang equivalent niya, kingdom identity. So kung paano kinailangan na mag-aral ng English or Filipino, Tagalog kung nandito ka sa Pilipinas. Kinailangan din dahil na-restore na ng Lord, nagkaroon ng reconciliation, we are being given the ability to speak in heavenly tongues. Diba? So, ini-enable tayo ng governor para magkaroon nga ng direct access sa kanya. Kaya meron tayong common language. Isa pa, ito, sinare ko na, gives direct communication with the king. So, madalas, nakalagay dito, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Madalas, pag nagpe-pray tayo, hindi ko alam kung ako lang po naka-experience, yung parang naghahang ka. Pag nagpe-pray ka in English, Tagalog, or kung ano man yung language na available dito, minsan parang, ano bang papag-pray ko sa tao na to? Ano bang ipapag-pray ko ngayon, no? So, yung Holy Spirit, tinutulungan tayo. When you speak in tongues, yung will ng Lord na kukuha mo through speaking in tongues, di mo man maintindihan, though yung iba, nakakapag-interpret. Pero yun po yung nangyayari. Ine-enable tayo ng Holy Spirit, yung mind of Christ. Kung ano yung kailangan ipag-pray at that moment when you speak in tongues, yun yung nakukuha nun. Nag-i-intercede siya for us. Nakalagay dito, groans. So sabi nila, napaka-powerful daw nun. Tinuturo din sa atin to ni Pastora Cynthia, yung groaning. Na minsan, nag-groan ka lang, ano na pala yun? Intercession pala yun. Yun na rin pala yun when you pray in tongues. Meron palang nangyayari in the Spirit. Yung mga hindi mo mabanggit, di ba? Yung groaning pa lang na yun, napaka-powerful na hindi kayang i-express ng words. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Ito yun, pag nag-pray ka, nakakuha mo yung mind of the Spirit.
Di ba? At yung prayer mo, pag nagsasalita ka ng tongues, nagko-connect siya, di ba? It's in accordance dun sa will ng Lord. Kasi tinutulungan niya tayo. Ganon siya ka-powerful. It is also a sign that we are connected with the King. So kanina ka pa po yun sinishare na nagkaroon ng new tongues, nung dumating yung Holy Spirit, marami kasi dun sa Pentecost na yun nakasalo, nagkaroon nung naka-experience nun. There are signs not for believers but for unbelievers. Kasi nga, ito yung differentiator eh. Ngayon, pag meron bang unbeliever na nakakapag-tongues? I don't think so. Kasi hindi niya naiintindihan eh. So it is a sign na ito yung connection mo dun sa King. Ito yung parang nakakapag-identify sa'yo na, believer yan. Citizen yan ng kingdom. Diba? Yung prophecies for believers, kasi syempre naniniwala naman tayo doon, yung revelation, diba? Yung nakukuha ng mga prophets. But yung tongues, haligi dito, it's not for believers, but for unbelievers. Kasi sinasabi dito, it's a sign. Makikita mo, na itong taong to, believer to, parte to ng citizen ng kingdom. Kasi nakakapag-tongues siya. Connection mo yun sa king. It is the evidence of our citizenship. Diba? Para kang tinatakan na parte ka nung kingdom na, citizen namin to, tao namin to. For they heard them speaking in tongues and praising God. Kaya pag nagtatongues tayo, nag-start tayo, kung hindi ka pa ganun ka-familiar, hallelujah. Nagpe-praise ka, nagte-thank you ka sa Lord, di ba? Kasi yun yung yun yung sabi nila, yun yung parang nagsa-search ako, how do we start speaking in tongues? So you start with praising God. Start with thanking God. Kaya madalas sa atin, if you cannot speak hallelujah, say hallelujah. Di ba? So dapat i-desire mo. You start praising God. And yung tongues daw na yun, siya imagine nyo na parang it's a result na nag-overflow siya. Kasi parang, ang term nila dun is you were drunk in the Spirit. So meron bang tao na kung nakainuman kayo noong araw, meron bang tao na tumikim lang, nag-overflow na, nalasing na? Siguro parang wala naman pong ganun, no? Na tumikim ka lang, nalasing ka na. So, ganun din po sa spirit. Pagka nag-overflow, punong-puno ka na. Diba? Nababaptize ka na Holy Spirit, punong-puno ka na, lumalabas na siya. Hindi mo na siya mapigilan. Yun eh. Yun yung nag-start ka na to speak in tongues because it is a clear evidence of their citizenship in the heavenly kingdom. Sabi nila, yung Holy Spirit, para daw siyang pipe or yun dun sa water pressure, nandyan lang siya. Kahit di mo siya gamitin, nandyan siya. Nandyan siya sa'yo. Kaya lang, kapag nag-overflow ka, pag nabuksan yun, inactivate mo yun, imposibleng hindi yun mag-burst. Imposibleng hindi siya lumabas. Madalas daw, hindi yung potential or yung power ng spirit na yun, hindi siya lumalabas kasi hindi mo siya ginagamit. Pero nandyan lang siya. Para siyang water tank. Ganun lang, stagnant. So sayang, kasi pagdating mo sa langit, hindi mo na siya magagamit. Kailangan mo na siyang magamit dito. Lahat ng gifts na binigay ng Holy Spirit, kailangan magamit mo na siya habang nandito ka. Kaya siya binigay. Hindi mo na magagamit yung gift of healing doon kasi wala pong may sakit doon. Hindi mo na po magagamit yung miracle doon. Kaya kung ma-experience mo yung miracle, dapat ngayon na. Kasi wala siya doon. Wala na pong mag-i-interpret ng tongues doon kasi lahat po doon nagkakaintindihan na. Pagdating mo doon, yung common language natin, diba? Wala na po dong miscommunication. So dito po tayo ko-connect. Dito po natin gagamitin yung direct line natin. Kasi pagdating po natin doon, di na po natin kailangan ng direct line. Nandun na po tayo eh. So, ganun ko po gusto sana na ma-imagine yun. Nandiyan na siya. Tinanggap mo ang Lord. Andiyan na ang Holy Spirit.
pag nag-burst yan, pagka sa sobrang, pag napuspos ka, di ba, yun yung laging term eh, magbaburst ka. Di ba? Kasi yung, imaginein mo yung soft drinks, yung pag may pressure, may tension, ginagamit mo na aalog, kinakalog mo. Sa sobrang ano nun, yung spirit nun, lalabas yun, puputok yun. Diba? Kasi nagagamit mo, naaalog mo eh. Hindi siya stagnant, hindi siya naka-display. So ganun po yun, nagbo-burst siya. And common questions daw about tongues, are tongues real? Ito lang daw ba ay ginagamit nung time ni Jesus at necessary pa ba? Kailangan pa ba natin mag-speak in tongues sa mga panahon ngayon, 'di ba? Paulit-ulit ko naman siya ni-share. So this is the actual spoken communication between heaven and earth. So it is real. Kasi nagagamit natin eh. Kasi may nangyayari when we speak in tongues. What comes natural to a citizen kingdom, sinasabi dito, dahil hindi ka pa sanay, para siyang weird sa'yo. Medyo strange siya ang dating niya sa'yo. Parang kung Pinoy ako, nagsasalita ako ng Japanese, medyo strange ng konti, medyo weird. Kasi hindi ko siya first language eh. Pero hindi ibig sabihin hindi siya totoo. It exists. Hindi ibig sabihin hindi totoo mag-Italian, yung language na yon, or yung Spanish. Medyo siguro strange yung dating sa atin kung bigla akong me nombre es Grace Lim, or mga dando mantidandes ka, mga ganon, di ba? Naalala ko nung bata ako, ginagaya ko yung mga Japanese. Tatawag ako dun sa parang call center nila. Kasi parang, kasi yung mga show, nung ganon, di ba, yung language na ginagamit. So wala lang, gusto ko lang na ma-feel na parang nagigets ko yung mga, parang nagkakaintindihan kami. So tatawag ako sa operator. Wow, the generation gap, 'di ba? Dito po nagkakaalaman, operator. So, 'di ba? Nakwento ni Pastor B-Boy sa akin, noong mga panahon yun, may operator. Ganun daw yung nangyayari nun eh, pagtatawag ka. So, na-share ko lang. So, yun yung nangyayari. Medyo strange. Pero parang nakakatuwang subukan, pero it exists. Totoo siya. Were tongues only for the followers of Jesus Christ? For the time of Jesus and His followers, sinasabi nila dati lang daw to. Pero hindi eh. Hanggang ngayon, tongues were given to kingdom citizens to assist them in kingdom purposes. And we are still living in a time when we need this assistance on earth. Kasi mahaba pa, may assignment pa tayo, may kailangan tayong gawin. 'Di ba? Ang hirap makipag-usap pag hindi kayo nagkakaintindihan, 'di ba? So, ano ba tong aking next? Ayan, language creates differences. And the differences can create feelings of competition, pressure, and conflict. So, etong tongues na to, dahil hanggang ngayon, kailangan pa rin natin ng tutulong sa atin, di ba? Ano ba yung Holy Spirit is our help. He is our voice, di ba? Tutulungan niya tayo. So, hanggang ngayon, yung assistance na yun, kailangan pa rin natin. So, hindi lang siya nung time ni Jesus. Etong picture na to, yung war, malaking bahagi daw po kaya nagsisimula ang isang war is because of language or communication. Dahil it is a sinasabi nila powerful weapon, yung language. Kung titingnan mo ngayon, hindi lang siya yung literal na war, but even in social media, bashing, canceling, ganun siya ka-powerful yung language. Because we freely express ourselves. Kahit sa social media, sinasabi nga nila, hindi mo na kailangan manakit. Narinig niyo na ba yung ang karma daw ay digital? Though hindi tayo naniniwala sa karma, no? Pero digital na siya. Ibig sabihin, gagamitin mo lang yung kamay mo, magta-type ka lang ng words. You will just use your language to convey a message. Pwede siya mag-create ng peace. You can come up with a peaceful terms, 'di ba, or treaty, 'di ba, dun sa mga war. It's a powerful weapon.
of war. Dahil, di ba nakikita naman natin yung mga away ng iba-ibang bansa, di tayo nagkakaintindihan kasi kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang nationalities, kanya-kanyang paniniwala. Pwedeng yung normal lang pala sa inyo, offensive sa kabila. Na-trigger, nag-away. Minsan maliit lang yung naging away hanggang sa may tangke na. May ganito na, di ba? May power tripping na. So, ganun siya ka-powerful eh. It creates differences. Sa panahon ngayon, social media. Dahil pwedeng, minsan sinasabi nila ang bilis mag-bash. Pero hindi mo naiintindihan yung kultura. Pwedeng, like in Asian countries, pag nagte-training kami, normally, ang mga Asians, very reserved. Pag nagtanong ka, usually, ang una-una pag Pinoy, pag nagtanong ka na kayo ko, hindi sumasagot. Lagi yon, common yun, mahiyain yun. If you go to Singapore, hindi ka pa nagtatanong, may nagtataas na ng kamay. Kasi yung culture nila, very assertive sila eh. If meron kang kasamang American, very straightforward. Magugulat ka. Yung parang, kung ikaw, hindi mo naintindihan, ano ba yan? Tanong agad, galit agad. Hindi mo lang ako kinamusta, hindi man lang muna ako tinanong. 'Di ba? Sa Pinoy po kasi, uso yung hindi man uso, pero kultura natin, kasi nga, para siyang very hospitable, yung community, you want to belong. So, yung warmth ng pagiging Pilipino, na pag bumibisita dito yung mga foreigner, gustong-gusto nila kasi napaka-friendly. Yung gusto nila, kumain ka na, sama ka dito, yung ikot ka. Pero yung ibang nationality, hindi sila ganun. Hindi sila yung parang kumusta ka na. Walang parang building rapport or relationship building na tinatawag. And hindi siya mali, hindi po siya mali. Ganun lang po talaga yung nakasanayan nila. Ganun lang yung kultura nila. Ganun lang yung nakalakihan nila. Very fast-paced po doon sa ibang nationalities. Hindi po yun mali, wala pong masama doon. Pero kung ikaw ay sensitive ka, ma-offend ka. Ano ba naman tong kausap ko? Ay, pinagalitan ako? Ito lang yung sinabi ko, hinirita na ako. Parang sa'yo, offensive. Pero hindi po. Ganun lang po talaga yung kultura nila, iba-iba. Kasi I also work with different nationalities. So, hindi porket Asian, ganun ang Malaysian. Iba po ang Malaysian sa Singaporean, sa Vietnamese. So, kung ikaw ay sensitive, ma-offend ka. Ba't sila ganito? Nagalit ba to? Kaya ako pag uuwi yung boss ko, tapos meron kami mga events, tapos lilipat kami sa iba, mag-o-orient ako normal lang nila yan Yung mabilis. Okay, where is this? Where is that? Yung ganon. Kailangan mabilis ka kumilos. Hindi ka tulad mag Pilipino, okay ka lang ba? Kumain ka ba? Upo ka muna dito. Walang ganon. So, hindi mo ganon ng Kahit Asian po, iba-iba pa rin. So, we're thanks only for, yung sinishare ko na topic na to. Yung ibang citizen na po, hindi nila naintindihan yung value. Kasi hindi pa nila na-receive, hindi pa nila natanggap. So, nagkakaroon ng misunderstanding kasi hindi mo pa na-experience eh. Diba? Hindi ka pa nabigyan yan. So, nakikita mo pa yung differences. Kahit na as one tayo dun sa kingdom, pero kung hindi mo pa siya na-receive, hindi mo siya pinaniniwalaan, nagkakaroon pa rin ng miscommunication. Kasi kailangan mo siyang ma-experience, kailangan mo siyang makuha. Diba? It is a powerful unifier, yung share ko kanina, among those who have received them. And this is why Lucifer fights against baptism in the Holy Spirit. Kaya gumagawa ng way yung kaaway para mag-doubt ka, i-question mo na hindi naman totoo yan. Wag na yan, di ba? Kasi he encourages some kingdom citizens to create doctrines against it. And ang gusto niya mangyari na hindi lahat ng citizen ng kingdom maka-experience nito. Kasi nga unifying siya eh. Pag nangyari yun, mabubuo ang tower. Parang ganon, di ba? Pag nangyari yun, yung assignment na meron ka, ma-accomplish mo ng mas mabilis. Kasi nagkakaintindihan na tayo, wala na tayong what? Say again, you know? Di ba? Wala nang ganon. Kasi
Nagkakaintindihan tayong lahat eh. Pero habang merong miscommunication, habang merong hindi pa nakakaintindi, hindi nakaka-appreciate, hindi nakakakuha. Dahil kumikilos pa rin yung kaaway hanggang ngayon. Hindi pa rin, hindi na unite ang kanyang citizens in the kingdom. Diba? So, we need to exercise yung kingdom life na meron. At part niyan, kailangan, dahil nandun ka sa kingdom, yung kingdom life na yan, dapat meron kang kingdom language. It is the key to overcoming obstacles in many areas of our lives. Meron ka bang pinagdadaanan? Meron ka bang challenges na hindi mo alam minsan ano bang dapat mong gawin? Mag-pray ka in tongues. Start speaking in tongues para makuha mo yung will and mind of Christ para sa'yo, para sa sitwasyon mo, para nawawala yung selfish motives, yung self-interest. So, pwede mo pa rin yan magamit ngayon. Pwede mo pa rin yan ma-access ngayon. Hindi lang yan dun sa time ni Jesus dati at sa followers niya. Hanggang ngayon, para sa'yo pa rin yan. Is it necessary to speak in tongues to be a kingdom citizen? Sabi dito, pwede namang hindi. Dahil pag tinanggap mo si Lord, nag-repent ka, automatic naman, citizen ka na ng kingdom eh. Pero, hindi mo na ma-maximize yung potential. Hindi mo nakukuha yung power, yung fullness nun. Kasi may kulang. Parang tumira ka sa isang bansa, pero hindi mo nakukuha yung language. So, may kulang. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag lumilipat talagang nag-aaral sila eh. Kasi ang hirap pong makibagay. Ang kailangan mo pag-aralan, ano yung customs nila, yung values nila, anong importante sa kanila, paano yung mga tao nila. Hindi mo na ma-maximize yung citizenship mo. Kasi kulang. Pwedeng nandun ka pa rin, pero weak ka in the spirit. Kasi yung power of tongues strengthens you. Ayan o, yung shinare ko to kanina eh, yung kahit iba-iba ng nationality, iba-iba ng sinasabi, whether we understood or agreed with them, the language would still be authentic. Italian, Spanish, Russian, it still exists. Pero pag Pilipino ka, syempre gusto mo nagtatagalog ka, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga K-pop eh, magko-concert lang sila dito, isang kanta lang trending na, di ba? Sinabi lang, mahal kita. Di ba? Kasi ganun siya ka-powerful eh. Yung impact nun, common language. So imaginein mo yung kingdom language. Di ba? Yung impact, ganun siya ka-powerful. Direct line to heaven. Dahil pag ginamit mo daw yung tongues, for anyone who speaks in a tongue does not speak to men but to God. Yun yung nakukuha mo eh. Paulit-ulit ko na siya yung will niya eh. Diba? Hindi yung selfish na mga reasons mo, yung mga hinihingi mo, yung mga pinapag-pray mo sa Lord. If you don't use that potential, that power, it's a weak communication. When we're speaking to heaven, pwede naman mag-pray ka in English. Pero i-desire po natin to. Kasi the governor knows the mind and the will of God. At yan po ang nangyayari. Nakukuha mo yung mga para sa season na to. Pinag-aaral natin yung season eh. Yung prayer mo, tama. Kasi minsan, kung tayo lang, syempre meron tayong mga sariling interest na pwedeng hindi naman will ng Lord, na ipapag-pray mo, magkakaproblema ka, maiinis ka, ba't di nangyayari? Kasi hindi nga po yun yung will ng Lord. So when we speak in tongues, yung power po nun, yung potential nun, yung opportunity na yun, because He knows the mind and the will of God. Ang nangyayari, yung prayer po natin, kung ano yung para sa season na to,
para sa assignment mo, para sa pinagpe-pray mo. Di mo man naiintindihan dahil wala kang interpretation of tongues. Pero yun po ang naipapag-pray. Yun po ang nangyayari. Yun po ang nagiging connections niya. The governor helps us to pray according to the will of the government. Kasi nga spirit-filled. Hindi flesh. May mga times na hindi ko alam kung ako lang po ba yun, pero nakakapag-pray po pa kayo minsan. Syempre, yung mga gusto mo, lalapit mo sa Lord. Wala naman pong masama doon. Pero minsan may mga bagay na babargain ka sa Lord. Baka naman po, Lord. Baka naman. Lord, di ba? So, hindi siya spirit-filled kasi may flesh. Meron tayong minsan mga gusto na baka patulan tayo ng Lord. Wala rin pong masama doon kasi may mga oras naman po talagang kung, 'di ba, kung tama pa rin po at desire mo, papatulan naman po tayo ng Lord. Laging sinasabi ni Bishop 'yun eh. Susubukan natin, 'di ba? Pero mas powerful when we pray in the Spirit. Kasi sakto sa hulma. 'Di ba? Perfect yun. Kaya dapat i-desire daw natin tong spiritual gift na to kasama ng mga ibang gifts. Kasi isa siyang importanteng resource na available pag ikaw ay isang citizen. Ayan, ang ganda nito. Heaven-given languages communicate the thoughts and requests of the heart. So, ang ganda nito, yung mga request, special request, more clearly than any earthly language. So, yung mga desires. Diba? Naalala ko yung delight yourself in the Lord. So, with tongues, we're not speaking with our minds, but through our spirits. Pag nagtatongues ka, spirit to spirit, and yung spirit na yon communicates lahat ng pangangailangan mo, every need. Hindi niya sinabing some need. No? Hindi rin naman one of the, every. So lahat, bawat kailangan mo, nako-communicate. Kasi alam ng Lord kung ano yung kailangan mo. Meron daw dalawang manifestation, etong tongues. One is, ito yung pinag-uusapan natin, direct and personal communication with the King. Dahil when anyone who speaks in a tongue does not speak to men but to God. Na-share ko na po ito kanina. Kasi we utter mysteries with His spirits na si Lord, kayo lang ng Lord nagkakaintindihan, spirit to spirit nga. With His Spirit or by His Spirit. Second, heavenly communication to other kingdom citizen. Nagkakaroon ng corporate communication. Meron pong ministry na, tinatawag na ministry spiritual gifts na nangyayari. Yung corporate. Para sasabi natin, when we pray, may corporate anointing, di ba? May public declaration, the King's will in a heaven language with accompanying interpretation. Yan. So now you are the body of Christ and each one of you is part of it. Meron po tinatawag na ministry spiritual gifts. Iba pa po ito dun sa spiritual gift na meron ka. Sinasabi dito, are all apostles? Do you all speak in tongues? Hindi naman po. Sa ministry, iba-iba po yung roles na binibigay ng Lord. Merong prophet, merong apostle, may teachers, pero lahat ng yon kasama po doon yung merong nagtatongues, yung iba naman nag-i-interpret ng tongues. And pag nabuo daw yon, everyone has a hymn, a revelation, a tongue, or an interpretation. Kanya-kanyang assignment, kanya-kanyang role, kasi nga corporate po yung pinag-uusapan natin dun sa ministry. Pag pinagsama-sama mo, para siyang magandang music, di ba? Na iba-ibang instruments. It's an integral part of the manifestation of the governor's presence in our lives. Because this gift is for the common good. Ito daw ay nakakatulong, yun nga, to know the will of the king and to be comforted and encouraged by his words. Yan, 10 reasons to speak in tongues. Actually, yung mga nandito po ay dinescribe na rin. Parang sinamarize lang niya. Shinare ko po kanina na ito ay, yung speaking in tongues is a flowing stream that should never dry up. Para siyang river. Tuloy-tuloy lang siya. Nagfo-flow lang siya. 'Di ba? So, nabanggit ko po kanina na yung gifts of Holy Spirit, dapat dito natin gamitin kasi hindi na po natin siya magagamit pagdating natin dun sa heaven. 'Di ba? One is, it is a sign of our connection to the kingdom.
Nung nilagay daw po ni Paul yung kamay niya, doon nag-pray siya, dumating yung Holy Spirit. They immediately spoke in tongues and prophesied. Ito po yung na-share ko kanina. Ito yung evidence na nakatanggap po tayo ng heaven given languages. Second is for edification. Yung edification daw is to build up, to level up. Dapat ipalakasin mo. When you speak in tongues, nagkakaroon ng edification. Madalas daw po yung mga tao, ang unang nilalapitan, like for advice pag namomroblema, ibang tao. Hindi yung muna ang Holy Spirit. Iba ang nag-i-edify. Si Eddie. No? Hindi si Eddie ang nag-i-edify sa atin, no? Hindi tayo na, dapat edification po, i-ano po natin to na i-practice natin. 'Di ba? So, wag Eddie iba. Dapat ang Holy Spirit muna. Need to build up, 'di ba? Na stronger to remind us of the governor's indwelling presence. Sinabi ko na po yun sa inyo na pag ni-receive natin, natanggap po natin yung Holy Spirit, nandyan siya. Kailangan mo lang i-maximize, di ba? Kasi yung Spirit of truth, He is the voice, He's our help. Kailangan mo lang siya gamitin, i-activate, to keep our prayers in line with the King's will. Di ba? When we pray in tongues, nakukuha po natin yun. He helps us in our weakness. Yung prayer in accordance to God's will. It stimulates our faith. We build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Alam natin na we're fully communicating our needs. Di ba? Na-enable tayo ng Holy Spirit, kaya tayo nakakapag-pray in tongues. To keep us free from worldly contamination. Kasi nga po, we can speak to Him. Pag nandyan na siya, available siya anywhere. Di ba? Meron tayong constant connection. Anytime na kailangan mo siya. Yung minds and actions na, yung purity na meron, nakukuha natin. Hindi tayo nakahaluan ng selfish motives or nung flesh. That's why we also need to encourage others in the ways of the kingdom through heavenly communication. And it enables us to pray for the unknown. Kasi nga hindi po natin naiintindihan when we pray in tongues. We do not know what we ought to pray for. Pero ang Holy Spirit po ang nag-i-intercede sa atin with groans that words cannot express. Spiritual refreshing. Ayan, para siyang spiritual therapy daw. Nawawala yung anxiety mo, di ba? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Nare-refresh po tayo pag nag-speak in tongues tayo. It helps us in giving thanks. Minsan, mahirap magpasalamat kasi may pinagdadaanan ka, di ba? Pero pray with your spirit. You can also pray with your mind, di ba? And I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. So tinutulungan niya tayo na makapagpasalamat pa rin kahit minsan hindi na natin masabi in English or thank you po Lord. Talagang magtatangs ka na lang talaga. At pinupush po niya tayo to bring the tongue under subjection. Speaking in heaven-given languages places our tongues under the control of the Spirit of God. Diba? Nagiging nakalagay dito, itong picture po na to, salt water and fresh water, hindi mo siya mapaghalo. So, yung self-control, syempre kasi syempre may salt, yung buoyancy, ganyan. Kasi we are under the Spirit of God when we speak in tongues. Hindi po siya nahahaluan, di ba? Kaya walang contamination eh. So, tongues are meant for the entire human race. Lagi po natin tatandaan, yung one is direct line, the second manifestation is yung corporate, di ba? Yung ministry spiritual gifts. Kasi meron po tayong assignment. Di ba? Yung speaking in tongues ay hindi lang po pang sarili natin. Kailangan po nating i-share sa iba as kingdom representatives. Dapat mas marami pong ma-enjoy itong gifts na to. Dahil tandaan po natin, dito lang po natin siya magagamit. Di ba? Speaking in tongues is as natural as speaking in your own human language. I will pray with understanding and I will pray in the Spirit.
Tapusin ko lang po tong few more slides kasi parang ilan na lang siya. As the citizens of the kingdom heaven, we are to do the same. So tandaan po natin na dahil ito ay extension at yung language are very important, ito po ay available for everyone. Hindi lang siya para sa'yo. So kaya dapat po yung mga ibang believer, babak ko lang. So kaya yung mga ibang believer, dapat matutunan din nila to. Kasi hanggang ngayon, kaya po may ilan pa rin pong division dahil yung iba, hindi po sila naniniwala or hindi nila na-appreciate. Pero pag naintindihan nila yung power ng Holy Spirit at na-receive nila yun, ma-appreciate nila, then we will have a common language. Speaking in tongues is as natural as speaking your own human language. Ito po yung na-share ko kanina. So dapat, as kingdom citizen, normal siya sa'yo. Hindi ka dapat na wiwirdohan or alam mo yon, medyo strange yung dating sa'yo. Kasi this is the common language in heaven. So dapat normal po siya sa'yo. Papakita ko lang tong 2-minute video. Nagkaroon ng isang study, ano daw pong nangyayari when we speak in tongues. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very Bakit powerful force in human history of religion and spirituality, Anonymous I po think kasi we really to have eh. to take a look at how that affects our Pakinggan nyo brain, na what's lang po. changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith. So bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. And First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part, it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity. But I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says And so kinat ko na po. Meron pa po kasi isa yan eh, nag-worship naman. So yung speaking in tongues, kahit po nung chinek ng doctor, nung nagpe-pray siya in English, nakikita po niya yung frontal lobe, which is yung yung responsible when we speak or communicate. Parang nag-activate siya. Parang siyang umiilaw dun sa video na yun. Pero nung nag-start siya mag-speak in tongues, hindi siya nagwo-work. So kahit sila hindi nila maipaliwanag na hindi activated yung kung ano yung responsible for communication and language. So ganun po ka-powerful yung speaking in tongues. Yan, so thank you po, Lord. Doon na po nag-i-end ang chapter 12. Dahil speaking in tongues po yan, kaya po talaga ganun yung video para makinig po kayo. Kasi hearing eh. Hearing the presence. Thank you po. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Lord. Salamat, Sister Grace. Thank you po, Lord. I just wanted to a few seconds of your time. Kasi maganda po itong speaking in tongues.
So meron po akong dalawang gustong assignment o gustong i-share sa inyo as when you go home. Number 1 po, doon po sa mga hindi pa po nakakapag-speaking in tongues, hindi pa nyo na-try, or hindi nyo pa naranasan, gusto ko lang i-share yung aking testimony dito. Matagal po ako bago nakapag-speak in tongues. As in, pag sinabi ko matagal, taon. Kasi matagal na po ako na-born ng 1994. Pero sobrang tagal po bago ako nakapag-speak in tongues. Ang encouragement ko ay, sabi ni Sister Grace, available daw ito para sa mga believers eh. So ngayon, kung hindi mo pa ito nare-receive, kasi ito ay regalo ng Holy Spirit. Kung hindi mo nare-receive, hingin mo. Sabi ng salita, sabi ni Pablo, earnestly desire spiritual gifts. So, there was a time ako ay frustrated na, kasi ang tagal ko na, pero wala nangyayari. Pero, ganun pa man, hindi ako tumigil. So, paano nangyari yun for me? Ang aking experience ay through worship. So, worship time, biglang, I don't know what happened, bigla na lang dumating yung regalo. So, sa mga hindi po nakapag-speaking in tongues, wag po kayong malungkot. Pwede kayong ma-frustrate, kagaya ko. Pero ang lesson doon ay hingin po, hingin. Hingin lang ng hingin. Ganun lang kasimple. And then, doon naman sa mga nakakapag-speak in tongues na, ito naman yung assignment ko sa inyo. Ito ay natutunan ko kay Pastora Eva. Sabi niya, kung ikaw ay nag-speak in tongues, sabi ni Grace kanina, practicein. So, kung nag-speak in tongues ka, gawin mo sa bahay mo, gawin mo sa bahay mo, practicein mo yan araw-araw, 5 minutes. Pagkatapos nun, 10 minutes. Dire-diretso. Pagkatapos nun, 15 minutes. Hanggang sa 30 minutes ka na nagtatangs, 1 hour ka na nagtatangs, yung sinasabi ni Grace kanina, yung will of the Lord, mas makukuha mo. Alright? Shalom everybody. Tayo po ay mag-prepare sa ating worship service.